When should we quit and surrender? Kailan ba tayo dapat huminto? Kailan ba dapat tayo sumuko? Kailan ba dapat tayo tumigil na lang? Kapag sawa ka na, kapag pagod ka na, kapag sobrang lungkot mo na, titigil ka na, susuko ka na, hihinto ka na? No, my dear friends. Wag po. Because I want you to remember this. You should only stop, you should only quit, you should only surrender first when you have succeeded in life. Amen? Second, when you're already happy and contented. Amen? Third, when you are already with God. Huwag kang susuko kung hindi ka pa nagtagumpay. Huwag kang susuko kapag hindi ka pa masaya. Huwag kang susuko kung hindi mo pa narating ang pangarap mo, ang panaginip mo, pag hindi mo pa nakuha ang gusto mo. Ang kasabihan nga po, when you fight, you might lose. But if you don't fight, you have already lost. Opo, alam ko, nakakapagod ang buhay. Opo, alam ko, nakakasawa ang mga pagsubok sa buhay. Opo, alam ko, nakakangawit ang palaging nagsusumikap ang nagtatrabaho. Opo, alam ko, minsan nakakalungkot na mag-isa ka lang na lumalaban para sa iyong mga panaginip at pangarap sa buhay. Pero alam niyo po kung anong mas nakakalungkot? Ay yung hindi ka pa nagtagumpay, sumuko ka na. Ay yung hindi ka pa masaya, huminto ka na. Pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, dito sa kanyang sinalaysay na talimhaga, na wag daw tayong magsasawa na manalangin, na matuto tayong magpursige at magtiyaga. Hanggat hindi mo nakukuha ang iyong hiling, magpatuloy ka. Dahil kung magtiyatyaga ka lang, kung magpupursige ka lang, kung hindi ka hihinto, walang imposible para sa iyo. Amen? Tingnan niyo po itong kwento ng babaeng balo. Mahirap siya. Nobody siya. Hindi siya kilala. Wala siyang kapangyarihan. Mahina siya. Pero bakit sinagot siya dun sa kanyang hiling nitong masamang hukom? Dahil araw-araw daw, pabalik-balik siya, nakikiusap siya, natulungan siya. Kahit na walang takot sa Diyos at walang ginagalang ang hukom, bandang huli, pinagbigyan siya. Tingnan niyo po yun, mga kapatid. Ang masama, ang sumuko. Dahil nagpursige, nagtiyaga, nagpatuloy, hindi huminto ang mabuti. Mga kapatid, ang mundong ito ay masama. Hindi po ba? Sa mundong ito, marami pong mga tao ang masasama ang ugali. Amen? Marami po tayong masasamang karanasan habang tayo'y nabubuhay dito sa mundo. Pero, kung titigil ka, kung magpapaapekto ka, kung agad ka ng susuko dahil nasaktan ka, sino ang talo? Di ba ikaw? Kung hihinto ka, kung susuko ka, sinong kawawa? Di ba ikaw? Hindi ang ibang tao. Pinapaalala sa atin ni Jesus, kung gusto po nating manalo, kung gusto po nating magtagumpay sa gitna ng maraming masasamang nangyayari sa ating buhay, magpatuloy ka lang. Continue. Move on. Persevere. Persist. May dahilan po si Jesus kung bakit isa din sa mga turo niya, sinasabi niya sa kanyang mga alagad, maging kamukha kayo na mga maliliit na bata. Be like little children. Kasi po, ang ganda ng ugali ng mga bata. Hindi niyo po napansin? Ang bata, hindi titigil yan hanggat hindi niya nakuha yung kanyang gusto.
Di po ba? Ang bata maglilikot, sisigaw, iiyak. Hindi mo mapipigilan yan hanggat hindi mo ibibigay sa kanya yung ninanais niya. Ang dami po sa atin dahil tumanda nakalimutan ng maging ugaling bata. Ang dami po sa atin nakalimutan na ang pagkabata at dahil namatay na yung diwa ng pagkabata sa kanila, ayaw nang sumubok, ayaw nang mag-umpisa muli, ayaw nang magpursige. Mga kapatid, kahit natulungan ka ng Diyos, kung hindi mo naman tinutulungan ang iyong sarili, wala kang mapapala, walang mangyayari, wala kang makakamtan. Amen? Huwag mong isipin kung anong iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo. Kasi sa totoo lang, maraming mga tao makasarili. Iniisip mo lang na iniisip kanila, pero sa totoo lang, wala naman silang pakialam sa iyo eh. Dahil wala silang pakialam, pakialaman mo naman ang sarili mo. Ano ba talaga ang pangarap mo? Ano ba talagang panaginip mo? Ano ba talagang gusto mo? Maging maliit kang bata. Huwag kang titigil hanggat hindi mo yan nakuha o nakamtan. Amen? Marami pong mga tao, oo, ang magiging hadlang, balakid sa ating mga gusto, sa ating mga pangarap. Pero hayaan mo lang sila. Anong tunay na mahalaga? Paglaban mo ang sarili mo. Anong tunay na mahalaga? Pinaglalaban ka palagi ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Palagi kang iniisip ng Diyos. At palagi nating kasama ang Panginoon. Yan ang tunay na mahalaga. Yan sana ang ating maalaala. Kaya kung hindi mo na kaya, sumuko ka palagi sa Diyos. Dahil kahit na bumitiw ka sa Kanya, ang Panginoon hindi Kanya bibitiwan. Amen? Lalakas at lalakas ka sa tulong ng Diyos. Ang ganda po ng aking nabasa na quotation, sabi, "A river cuts through rocks, not because of its power, but because of its persistence." Wow! Tubig, kaya niyang hatiin ang matigas na bato. Bakit? Hindi dahil malakas ito, pero ano ang lakas ng tubig? Dahil hindi ito tumitigil sa pagdaloy. Amen? Mga kapatid, makakamtan natin lahat ng imposibleng bagay dito sa mundo kung susuko ka sa Diyos at kung hindi ka susuko. Tandaan, tumigil ka lang kapag nagtagumpay ka, huminto ka lang kapag masaya ka na, at sumuko ka lang kapag payapa ka na sa piling ng Diyos. Amen.